Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Katulad ng narinig natin sa pasimula ng ating misa, sinisimulan po natin ngayon ang mga mahal na araw. Mahal na araw, bawat sandali, bawat minuto, bawat oras ay mahalaga sapagkat pinagbuhusan ng ating Panginoon ng kanyang sariling dugo para sa ating kaligtasan. Magandang balikan, ang misyon ng ating Panginoon ay upang tayo'y iligtas. Kaya nga tinatawag natin siyang tagapagligtas. Kaya nga nung simulan niya ang kanyang tinatawag na public ministry nung edad 30, malinaw sa kanya ang misyon. Sinimulan niya ang kanyang misyon sa Galilea at ang kanyang pansin, ang kanyang atensyon ay nakatuon doon sa Jerusalem. Doon iaalay niya ang kanyang sarili. Siya'y magpapakasakit, ipapako sa krus, mamamatay. Pero pagkatapos ng 3 araw, muling mabubuhay. Malinaw kay Jesus ang kanyang misyon na sa loob ng 3 taon, ito ang kanyang paghahandaan at tutulungan niya ang mga tao sa kanyang pangangaral upang ang mga tao ay magsisi, magbalik loob sa Diyos, magbago ng buhay. Sasabihin niya sa kanyang pangangaral ang katotohanan na sino man sa inyo na nais sumunod sa akin ay dapat matutong magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Hindi karapat-dapat sa akin, sabi niya, ang hindi marunong magpasan ng kanyang krus. Sa madaling salita, ang katotohanan ng pangangaral ni Jesus ang kanyang ipinahayag na kapag kayo ay susunod sa akin, hindi kayo magkakaroon ng magandang buhay na para bang kayo ay magiging mapayapa, magiging masaya, magiging maunlad. Malinaw na sinasabi ni Jesus sa kanyang pangangaral, tandaan ninyo, sa pagsunod ninyo sa akin, makikibahagi kayo sa aking krus. At kapag sinabing krus, walang sino man sa atin ang magsasabi, gusto ko ng krus, sapagkat ang krus ay sumisimbolo sa matinding sakripisyo. Ang krus ay sumisimbolo sa iba't ibang uri ng pagsubok, iba't ibang uri ng sakit, iba't ibang uri ng pagtuligsa. At ayaw natin sa mga iyan, di ba? Ang gusto natin, masayang buhay, madaling buhay, mapayapang buhay, na kayang isakripisyo ang tunay na kapayapaang nagmumula kay Jesus. Gusto natin yung madali, magaang na buhay. Pero hindi iyan ang daan patungo kay Jesus. Ang daan patungo sa Kanya ay sa pamamagitan ng daan ng krus. Kaya siya mismo ang nagpakita sa atin ng napakagandang halimbawa. Siya mismo ang nagturo sa atin kung gusto nating maging ganap sa mata ng Ama, kinakailangan nating tularan si Jesus.
Si Jesus na bagamat Diyos, hindi niya pinilit na ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Naging isang tao na katulad ko at katulad mo sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. At nang maging tao, nagpakababa at naglingkod. Ang halimbawa ni Jesus na dapat nating tularan. Nasa pagpapakababa at paglilingkod ang tunay na pagsunod kay Jesus. Kaya nga, sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, at kamatayan sa krus, ipinapakita niya sa atin ang tunay na halimbawa ng pagsunod sa Ama. Minsan, dumarating din sa kanya yung kaisipan bilang tao, Ama, maaari ba alisin mo na lang sa akin itong kalis na ito ng paghihirap? Alisin mo na lang sana sa akin itong krus na ito. Napakabigat, napakahirap, hindi ko kaya. Pero hindi yung gusto ko ang mangyari, kundi ang gusto mo, Ama. Panalangin ni Jesus. Ito ang gusto ko, pero mangyari nawa, Ama, ang kung ano ang gusto mo. Sa pagsisimula natin ng mahal na araw, pakikinggan natin at pagninilayan ang salita ng Diyos. Pagninilayan natin ang kanyang ginawang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Na sa kanyang kamatayan, tayo'y kanyang iniligtas. Biruin mo yon, hindi ka pa man ipinapanganak noon, nasakop ka na ng misyon at gawaing pagliligtas ni Jesus. Kaya salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin. At patuloy mo nawa kaming pagkalooban ng biyaya na manatili sa iyong harapan at presensya sa kabila ng iba't ibang uri ng pagsubok at mga krus sa buhay. At sa huli, mapagtagumpayan nawa namin ang krus na ibibigay mo sa amin. Amen.